Patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 batay sa tala ng Department of Health. Sa gitna po niyan, muling ipinunto ng isang eksperto ang halaga ng maayos na kalidad at daloy ng hangin para iwas hawaan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mahigit 1,200 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala ng Department of Health kahapon, July 1. Pinakamataas na daily tally mula noong February 26. Nasa mahigit 8,700 na ang kabuoang active cases sa bansa. 18.3% pa rin ang occupancy rate ng mga ospital kahapon. Sa tala ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, 6.6% na ang positivity rate sa buong bansa o porsyento ng mga nagpopositibo sa kada 100 taong sinusuri. Lagpas sa 5% threshold ng World Health Organization. Inaasahan ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na sa mga susunod na araw, tataas pa ang bilang ng COVID cases. Can be as high as 5,000 or even 10,000, no? If we will not be careful. This has also been the experience with other countries where most of the variants now are the B4, the B5, okay? Especially the B5. B5 is the emerging variant. Isa pa sa mga itinuturing na sanhi ng pagtaas ng mga kaso ang pagkonti ng mga nagpapabooster. Kailangan ding ayusin ang ventilation at air quality sa mga pampublikong lugar tulad ng mga palengke at mga pampublikong sasakyan. Makikita natin talagang hindi maganda ang ventilation. And if you look at some crowded places like Divisoria, pupunta ka doon sa mga in these areas, yung mga markets, even sa mga public markets natin na medyo kulob talaga. That's where the risk is, no? And I think we really have to invest on that, no? And isa sa tinitingnan natin dito, when you have a very poor ventilation, you also have a very poor quality of air. Sinabi kamakailan ng mga eksperto sa Switzerland na para tuluyang matuldukan ng pandemya, hindi lang dapat umaasa sa bakuna. Kailangan din pagandahin ang kalidad ng hangin at ventilasyon. Sa Pilipinas, ayon kay Professor Joshua Agar, Air Quality Fellow sa UP Building Research Service, ang problema sa ventilasyon sa maraming lugar sa bansa ay nag-uugat sa maling mensahe ng kung paano ba kumakalat ang COVID. Ang kulang po firstly is yung awareness ng transmission. So kung nasa hangin yung infection, so dapat magiging mindful yung mga tao na nasa hangin yung nagkakos ng infection. So therefore, parang paigtingin nila yung pagsusot ng face mask. Dahil talsik ng laway, yung kanilang inaakala na mekanismo ng transmission. So kahit hanggang dito lang. Pero kahit na yung ilong natin, may lumalabas na aerosols doon na nagdadala ng virus sa hangin. So ayun, kaya hindi napapaigting yung mask mandate kasi nga hindi tayo aware na sa hangin yung virus. Sa gitna naman ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19, hanggang ngayon wala pang bagong liderato ang DOH. Naunang sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na kahit wala pang bagong kalihim, status quo ang DOH at nagpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga kasalukuyang health protocols. Pero ayon kay Dr. Solante, somebody should be up there in the Department of Health so to give us a better direction now, no? And having a vacuum of leadership longer will really be will have an adverse effect on our control with this pandemic. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.